about dito sa mga body-worn camera. Kasi mahalaga ito. It work both ways eh. Protection para sa mga motorista, protection na rin para sa mga traffic enforcers. MMDA, I've heard na nabigyan kayo ng budget para sa mga camera. Yes po, we already launched it, yung aming body-worn cameras, which is also real-time. Naka-live feed ho siya sa aming command center, audio-video, kung anong sinasabi. Ginagamit na ho ba? Ginagamit na ho. Pero po, 100 units pa lang po yung gamit namin ngayon na body-worn camera. Pero ilan po yung nabili ninyo? 100 po. Pero may additional ho kaming PR ngayon na body-worn cameras this year para pangdagdag. Actually po, hindi naman lahat naka-body-worn. Yung mga ano lang, bawat team, at least may isa na naka-body-worn cameras. So yung nakasuot ng body-worn camera, siya yung nag-apprehend. Baka naman siya yung tumatalikod habang yung kanyang mga kasabwat or alipores ang nagigipagkansa. Monitor ho namin yan, Mr. Chair. Hindi ho siya pwedeng patayin. May ganun pong system na except siyempre kung papasok sila sa CR, doon lang nila pwedeng tanggalin at itaob. Pero hindi ho siya pwedeng i-turn off. Kahit patayin, hindi ho siya na ano. And hindi rin nila naalis ang volume. So, alam namin kung anong nangyayari real time, pati yung exact location nila. May ano po. Opo. Okay. 2,500 personnel meron kayo sa MMDA. Ilan ang kailangan yung body-worn camera? Una po yung sa mga traffic enforcers ninyo. yung may mga panikit lalong-lalo na. Kasi sila ho talaga yung ang may mga panikit po sa amin out of 2,500, mga nasa ano lang po 700 to 750 personnel. Okay. Ilan po dito sa 700 to 750 ang sa tingin ninyo dapat ay magkaroon ng body-worn camera? Dapat ho lahat. Lahat. So 1:1 para yung accountability ho. Mahirap po kasi kapag second shift, ililipat na naman dun sa kapalitang enforcer. So 700. Opo. Sa tingin nyo. Paki-multiply nyo nga 700 times 60,000 per unit. 45 million. Para mabigyan natin ng camera lahat ng traffic enforcers ninyo. Bodycam, opo. 60,000 pesos. Ano to? Gold-plated ba ito o gold? Medyo kamahalan nata. That is European technology. Kung ano po yung ginagamit ng London Police natin, same brand, same system. So This is 1,000 euro kung sa European. yeah po. 1,000 euro. Hindi lang po kasi yung body worn, yung Alam yung system ang package ho siya. Pero ngayon, since may system na kami, yun na lang ang body worn camera, yung unit na lang ang bibili. Sir, 1,000 euros. Hindi ba mahal to? Para sa isang body worn camera. Kasama po dyan yung subscription ng Globe and Smart for I think 3 years. Naka-lock in po. Why do we have to With subscribe? GPS oo. Teka muna. Body worn camera, kailangan mag-subscribe ka sa Smart and Globe Kasi po para mag-function yun? naka-live feed ho kasi siya sa command center para nakikita namin real time. Okay. So package na to, 60,000 yung unit and then per subscription. Yes po. Wala na kayong babayaran subscription sa Wala na ho. Nakalock ho yan for 3 years. nakalock for 3 years. Okay. Sige. Anyway, sa budget hearing, pag-uusapan natin yan. For the meantime, gusto ko ma-account itong 114 na nabili nyo. Diba? Nasaan to at sino-sinong gumagamit nito? Saan ba sila Actually, hindi lang po Mr. Chair siya Station. nagagamit for traffic. Kapag may mga big events like SONA or rallies, nakakapunta mismo yung enforcer to monitor the entire situation. No, sir. What I mean is, kailangan natin ma-audit, ma-account itong 140 body cameras kung talagang meron nga ito.
Okay. And gusto ko malaman kung saan naka-station, Opo. paano ginagamit itong mga body-worn camera ng mga traffic enforcers ninyo, saan naka-station Yes po. yung mga We will, enforcers na yun. we will, Mr. Chair, will submit a report on that. Naka-MR naman ho siya sa lahat ng personnel namin.